Ito naman, dito naman tayo sa likod. Ito muna yung gagawin natin kasi dumating na yung disc brake natin na in-order natin sa Shopee. Ito sakto talaga siya na pang disc brake conversion kasi meron tayong mga naunang in-order. Supply pala. Ito yung pangalawa kong order na pang Sonic. Hindi pa rin siya kasya. Kaya ito yung nakita natin sa Shopee. Pang disc brake conversion talaga siya. Tapos ang gagamitin natin na flange, original siya na pang XRM. Makapal. Kapal siya. Kagaya nitong original niya sa sprocket. Bali ito, luma na to na ano lang natin, na blasting lang natin kaya gumanda ulit siya. Bali ito na ano mga idol. Bali ang ginamit natin na flange, yung manipis lang kasi yung makapal ano na siya, yung clearance dito hindi na masyadong malaki, halos sumasayat na yung ganto, yung makapal, kaya ito na lang yung ginamit natin, yung manipis. Tapos yan, tagusan yan dyan, nakaano yung tornilyo dito, tapos nilagyan natin ng spacer. Lagyan natin ng spacer, tapos bearing na 6203. Bali dito sa ano pala, sa loob, yun dito banda, yung 6301, pinalakihan natin yung loob niya kasi ang purpose nun, pag nasira yung 6301, mabilis matanggal, hindi na nila tatanggalin tong ano flange. Kung sakaling masira man o maabutan tayo ng sira sa daan, madali nilang matatanggal. Tatanggalin lang nila itong 6203, tapos yung spacer, yung 6301 matatanggal na rin yun dito. Itong 6201 medyo maluwag na, tapos yan yung tornilyo. Bali saktuhan naman siya yung clearance dito. Dito lang sa kabila magtatabas tayo kasi medyo mataas to. Tabas tayo ng konti dito. Dito lang. Maganto siguro ang tatabasin natin. Tapos ilalagay na natin yung disc brake. Tapos ilalagay na natin itong disc brake. Yung nut niya sa lubungan, pero malalim pa yung ano niyan, clearance. Pwede pa tayo magpalit ng medyo mahaba nito. Ano lang to, temporary lang. Isasalpa ko dito para makita natin kung naka-align, kung hindi siya maggegewang. Bali ito na siya. Yun. Wala siyang masyadong gewang. Tapos yung clearance dito saktuhan lang. Tapos siyempre ilalagay pa natin dito yung caliper, kaya magiging saktuhan lang yung clearance nya dito. Ito. Ito yung sinasabi ko, pag nasira itong, halimbawa nasira itong 6201, dito pinalakihan ko yung butas niyan, yung stopper ng bearing,
6203. Ito, lalagay na nila yan dyan. Kunyari, siraan tayo. Yan. Lalagay mo na yan dyan. Tapos, susunod naman natin itong 6203. Yung 6203 may spacer dito sa loob. Ito. Yan, nakaganon. Hindi na magtatanggal nitong flange para mahugot lang yung 6201. Ngayon kakabit na natin yan para maiporma na natin yung caliper. Bali, ito na pala yung update natin mga idol sa disc brake natin. Bali, dito pala sa part na to, itong banda na to, nagtabas tayo dyan kasi bangga siya dito. Pag hindi tayo nagtabas, babangga siya, tapos hindi natin lalagay ng maayos yung spacer na tinabas ko doon kasi yung ditong brake pad nakadikit na siya, masyado siya nakausog dito, nakadikit na yung brake pad. Ang magiging problema nun, magtatabas ka ng brake pad. Kaya ito yung ginawa natin, nagtabas tayo dyan. Dito, nagtabas tayo. Tapos yung spacer nito, stock. Tapos, ito na siya. Nagtabas din tayo dito para hindi babangga ito. Para pag in-adjust natin, malaki pa yung clearance. Tapos, dito, yan. Gumawa tayo ng parang pinaka stopper nya para hindi iikot tong caliper. Yan o. So, ganyan yan. Yan. Tapos yung free wheel nya, tingnan nyo mga idol. Free wheel siya. Wala siyang sabit. Tapos dito sa master naman, yan, syempre tinabas natin dito. Tapos naglugsong tayo dito kasi maiksi siya. Tapos ito na yung position ng master. Nag-welding tayo dyan, pati sa taas. Hindi na lang masyadong kita. Tapos ang preno. Yan. Preno. Oh. Tapos dito yan, syempre dito natin pinagapang pati yung baso ng master. Tapos medyo nakabaluktot siya. Kailangan nakadiretso to. Yung tutulak dun sa master kasi pag tagilid dyan, pangit. Tapos dito naman sa center stand, yan, nilipat natin siya dito. Tapos nilipat natin dyan. Ngayon try natin ibaba. Ito na. Ang spring niya. Oh. Bumabalik siya. At sakto lang. Bali yan na yung pinaka natin, conversion. Okay na yan. Smooth siya, paikutin. Bali yung sa unahan, di pa natin na asikaso.
Bali, ito lang muna yung nagawa natin. Kasi marami tayong ginawa nung mga nakarang araw. Kahapon di tayo masyadong gumawa kasi masama yung pakiramdam natin. Tayo ay may ubo at sipon. Tapos pipinturahan na lang natin yan para mawala yung mga kalawang. Pag na ayos na natin ng maayos talaga. Tapos magpapalit tayo ng shock kasi malambot na siya. Gumigewang. Tapos yung clearance pala dito, yan, malaki din yan. Hindi siya sasayad dito. Yan. Dito, yan. Bali, madali lang siyang tanggalin. Hindi siya masyadong masikip pag tinanggal mo tong master. Tapos yung pag-bleed natin, diskarte na lang yan ang gagawa kung paano niya ma-bleed ng maayos yung preno. Kaya malakas na yan. Dito malinis, walang masyadong kalat sa ilalim.